Sa loob ng mahabang panahon, isang lihim ang itinatago ng syudad sa atin. Lihim na halos di mabaong-baong sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Lihim na halos matabunan na ng matatayo na gusali. Pero para sa mga nakaranas, hindi ito pwedeng ibaon sa lihim. Ang sekreto na nanatiling buhay sa mga pinasapasang mga kwento. Sa ilalim ng lupa, may sekretong gustong makalabas. Matatagpuan ang dungeon sa loob ng Fort Santiago na matatagpuan din ito sa loob ng Icarinas. Upang makapasok sa loob ng Fort Santiago, kailangan mo munang magbayad ng entrance fee. Sa pag-iikot sa loob, isang service crew ang aking napanaya upang magbahagi ng kanyang karanasan. Ito po ako nagtatrabaho sa Papas Cafe. So yung night duty po ako. So yung oras po ng trabaho ko is 3 p.m. to 10 p.m. Kaya ako na din po yung nagsasara ng cafe, nagbibigay. So pag umuwi po ako, pag naglalakad po ako dyan sa may labas, parang may mga naririnig po akong boses na umiiyak sa malayo po. Tsaka since ayun na nga po, 9 p.m. nagsasara yung buong Fort Santiago. Parang may nakikita ko sa tabi na may dumadaan, ganun. Pero wala naman na pong tourist ng ganung oras. Dito sa ilalim ng aking kinatatayuan, matatagpuan ang isang lagusan o mas kilalang bilang Fort Santiago Dungeon. Mahigit 600 na katawan ang natagpuan dito at sa aking likuran ay isang krus na nagsisilbing palatandaan na kung saan inilibing ang mga nasabing bangkay. Isa ang Maynila na maituturing na makasaysayang syudad at hindi rin ito nakatakas sa mga malalagim na nakaraan. Tinupok ng World War II ang marami nitong gusali. Ang ilan na nakatayo hanggang ngayon ay nababalot ng mga kwentong kababalaghan. May natatagong lihim na matatagpuan sa kalagitnaan ng Kalakhang, Maynila. Isang piitan na nababalot ng mga misteryo at di maipaliwanag na karanasan ng mga dumadayo. Sa mga atraksyon dito sa Fort Santiago, ang dungeon sa yata ang pinaka-pinag-uusapan. Ngunit ito rin ang pinaka-kinakatakutan, lalo na sa gabi. Isang malagim na kwento ang ating hihimayin. Kwento ng pasakit at paghihinagpis ng mga taong nandito mahigit 3 siglo na ang nakaraan. Ang lugar na ito ay bahagi ng Fort Santiago Grounds at idineklara bilang Shrine of Freedom. Ang mga selda ng bilangguan ay akma lamang para tumanggap ng hanggang 100 katao. Pero nung nakita ito ng mga tropa ng Amerikano, mahigit 600 na buhay ang kinitil dito. Mga patong-patong na bangkay at tila'y inuuod. Upang mas lalo nating matuklas ang dungeon ng Fort Santiago, makakasama natin sa ating paglalakbay ang mga estudyante ng Far Eastern University. Hey guys! Hi, So, guys! nandito kami ngayon sa Fort Santiago! Ano kami ngayon ng dungeon. Ito na, okay. Papasok na sa Sa dungeon. butas. Nakarayo. Ito na. Ay, grabe. Habang papasok kami ng dungeon, parang naramdaman namin na malamig at alinsangan ng hangin. Tapos yung mga pader ay yari sa mga gaspang na bato at yung sahig natatakpan ng parang bagong tiles. Ngayon guys, andito na kami sa baba. Medyo malamig. Medyo malamig compared dun sa labas. Bakit nga ba malamig? Pero hindi naman siya naka-aircon. So we're now entering the first chamber. Dito pala guys nangyari yung Manila Massacre. Ito. So dito rin pala, Fun fact. Fun at fact. this dungeon, nangyari yung Manila Hindi Massacre. pala siya safe na siya. Dito rin guys, kinulong yung mga
Torture, Dito rin sa pictures of- dungeon yung mga series of photos and information. So talagang you can relive the moment. True. Pero we don't wanna Yeah. relieve. Tapos, binagtas ng kami magkakaibigan yung dungeon. Tapos, syempre, yung hakbang namin ay tahimik lamang. Nakita din namin yung mga selda noong panahon na nagsilbing bilangguan ng mga Pilipino na nahuli ng mga Amerikano at Hapon. Parking meters. So, ganito siya. Then may maliit na lagusan. Doon tayo dadaan. Doon tayo papasok. So ngayon guys, andito kami sa parang kwarto. Ayun, Yeah. parang wala lang yung room, parang natural na dinadaan. Dadaanan mo lang, parang wala lang. Pero Yes. as you read the story, Here. every pictures that was mounted here, talagang Nakaka-chills ka. As you read them, kikilabutan ka. And sa kinatatayuan namin ngayon, dito natagpuan ng mga US Army noong 1945, yung 600 bodies na incarcerated. Tapos, makikita dito yung mga statwa na nagpapakita kung paano nangyari ang mga matinding pasakit at paghihirap ng mga ating Pilipino noong panahon. Habang nilalakbay namin yung dungeon, mas lalo kaming nilamig tapos nangibabaw sa amin yung takot dahil madilim yung paligid. Tapos, tila ba nagsikayo yung mga balahibo namin. Tapos, si Miggy, bigla siyang humiwalay sa amin dahil gusto niyang basahin yung mga storya na nakapaskil sa mga bakal na pader sa mga selda. Matapos nun, kinita namin si Miggy, tapos bigla na lang namin napansin na mayroon siyang sulat sa bandang likuran dito sa damit niya. Ballpen siya, hindi siya yung dumi na parang kapag may naupuan ka. Tsaka may lines Wala daw. Meron ako. Kitang-kita to dahil puti yung suot niya tapos para bang sinulatan ng ballpen yung likod niya. Tapos noon paglabas namin ng dungeon, ayun pinag-usapan namin kung saan ba siya nanggaling. Alam mo yung tinuro mo kanina na? Oo, tapos yung nanay nga, very mutilated yung mukha. Ay, oo, yung bata. Saan yan? Saan? Doon. ng dungeon. Ay, hindi ko yun alam. Sa dungeon kanina. Ay, yung bata sa picture. 1945. Oo, siya una nakapansin. At yun nga, dahil humiwalay siya sa amin, nakwento niya sa amin na nung pumasok siya sa selda, naisip niya yung batang nasa larawan. Ang Fort Santiago Dungeon ay balot na balot ng trahedya at pasakit. Sa pagpasok dito, mababatid mo ang isang malungkot at nakakakilabot na di may paliwanag na tarok ng damdamin. Habang binabaybay ang bawat sulok nito, sasagis sa iyong isipan at mararamdaman mo ang kakaibang lamig na tila ba'y mayroon kang kasama. Ito ang lugar na kahit ilang dekada na ang nagdaan ay magsisilbing paalaala sa atin ang mga biktima ng karahasan. Ang maaari na lamang natin gawin para sa daang-daang kaluluwa ay ipagdasal at ialaala sila.